Narinig ni Asho ang sinabi ni Jiro, at inakala niyang lumalambot na ito. Dahil dito, agad niyang pinakawalan ang hell slashes ng kanyang binagong dugo at umatake gamit ang matitinding bugso ng tubig. Sunod-sunod at napakalakas ng mga ito, ngunit nagawa pa ring maiwasan lahat ni Jiro. Sa gitna ng sagupaan, tinamaan si Mei ng isa sa mga atake, kaya nag-alala si Jiro sa kalagayan niya. Habang nagpapatuloy ang laban, tinanong ni Hankawa si Mei kung ayos lang siya at kung bakit umaabot sila sa ganito. Sumagot si Mei na trabaho lamang ito, at ang pangunahing layunin nila ngayon ay mailigtas siya. Sinabi niya kay Hankawa na tumakas habang may pagkakataon pa. Ngunit tumanggi si Hankawa. Hindi siya ang tipo na tumatakbo sa panganib. Sa halip, tinanong niya kung paano siya makakatulong. Habang nag-iisip sila, napansin nila ang isang hiringilyang may lason sa malapit. Samantala, unti-unting naiipit si Jiro laban kay Ushio. Naubos na niya ang lahat ng karayom at lason, at wala na siyang maayos na panlaban. Dagdag pa rito, ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Ushio ay pumipigil sa kanya na makalapit. Sa gitna ng laban, bumalik sa alaala ni Jiro ang kanyang kabataan. Naalala niya ang pagsasanay sa kanya ng pinuno ng Poison Clan. Binalaan siya noon na walang sino man ang dapat makaalam ng kanilang binagong dugo. Kapag may nakadiskubre nito, kailangan niya itong patahimikin agad. Nagbalik siya sa kasalukuyan at muling tumutok sa laban. Biglang bumagsak si Hankawa sa harap niya at iniabot ang hiringilyang may lason. Ipinaalala ni Jiro na nandito siya para iligtas siya at muling sinabing tumakas. Ngunit tumanggi si Hankawa. Hindi siya prinsesang walang magawa na naghihintay iligtas. Kaya handa siyang lumaban at tumulong sa kanya. Biglang ginamit ni Ushio ang kanyang Hydra Tentacles upang hulihin si Hankawa at hilahin palayo. Tinukso niya ito, sinabing napakatanga nitong sumali pa sa laban. Sa sandaling iyon, tumayo si Jiro at mahigpit na hinawakan ang hiringilya. Agad itong nakilala ni Ushio at inutusang itapon iyon. Binitiwan ni Jiro ang hiringilya sa lupa at sabay sumugod ng napakabilis. Habang papalapit siya, napansin ni Ushio na walang laman ang hiringilya, at doon niya naunawaan na naiturok na ni Jiro ang lason sa sarili. Ngunit huli na ang lahat. Dumiretso si Jiro at tinusok siya ng may lasong karayom sa leeg. Agad umepekto ang lason at bumagsak si Ushio. Pagkatapos, sinalo ni Jiro si Hankawa at niyakap ito. Ngunit napansin niyang napunta ang kamay niya sa bawal na bahagi, kaya bigla siyang nataranta at napatingin kay Mei para humingi ng tulong. Di naglaon, nagkamalay si Ushio at nakita si Jiro na nakatingin sa kanya. Kalmadong ipinaliwanag ni Jiro ang teknik niya sa tubig, at sinabing matagal na niya itong nabasa sa aklatan ng Poison Clan. Nalito si Ushio kung bakit hindi siya pinatay gayong may pagkakataon si Jiro. Ipinaliwanag ni Jiro na naparito siya upang kunin si Hankawa, hindi para pumatay. Para sa kanya, sapat na ang pagkatalo nito upang magsilbing babala. Tungkol sa isa pang kidnapper, pinili rin ni Jiro na palayain ito kapalit ng babala. Naiinis si Ushio at tinawag siyang mahina dahil dito. Sumagot si Jiro na kapag may muling sumalungat sa kanya, mararanasan nila ang kanyang Thousand Torments Toxin, malinaw na babala na mapanganib pa rin siya kapag napuno. Pagkatapos, tinanong ni Mei si Hankawa kung ayos lang ba siya sa kinalabasan ng lahat. Sumagot si Hankawa na ayos lang iyon sa kanya dahil wala naman siyang balak magpakahuli muli. Pagkatapos, inalok niya sina Jiro at Mei ng masasakyan. Nagulat at halos mataranta ang dalawa nang malamang sasakay sila sa alagang peteng ni Hankawa, si Chaisky. Habang pauwi, makalipas ang ilang sandali, binisita ni Hankawa si Aya at ibinalik ang painting ng kanyang ina. Masaya at guminhawa sina Aya at ang kanyang ama nang mabawi iyon. Kasabay nito, pinanood ng Hankawa fan club ang tagpong iyon sa kamera at naantig sa emosyon. Samantala, nakatayo si Jiro sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Tinawag siya ni Hankawa dahil nais siyang pasalamatan ni Aya ng personal. Lumapit si Jiro, at habang nagpapasalamat si Aya, napuno siya ng damdamin. Nagpasalamat din si Hankawa kay Jiro sa pagligtas sa kanya. Inamin niyang noong una, akala niya malamig at walang puso ito bilang isang poison master, ngunit ngayon ay nakita niyang iba pala ito, na ikinapula ng bahagya ni Jiro. Nagsalita si Mei at sinabing hindi pa niya naipapahayag ang pasasalamat sa pagbabayad ni Jiro sa gamutan ng kanyang kapatid.
Ipinakita niya ang mga larawang ipinadala nito, na nagpapakita ng pagbuti ng kalagayan. Ipinahayag niya ang matinding pasasalamat sa nagawa ni Jiro. Dagdag pa ni Mai, marami na siyang natulungan kahit hindi niya napapansin, at dapat niyang tanggapin ang papuri. Sa mga narinig, naantig si Jiro at tahimik na nagtungo sa banyo upang ilabas ang emosyon. Ngunit bago pa siya makapanatili roon, tinawag siya ng Hankawa Fan Club upang pag-usapan ang bayad sa kanyang serbisyo. Ipinaliwanag ni Hankawa na wala silang sapat na pera, kaya handa siyang mag-alok ng ibang kapalit. Dahil dito, lalo pang nailang si Jiro. Sumingit si Mai at iminungkahing magdiwang na lamang silang tatlo sa labas. Kinagabihan, awkward na magkatabing nakaupo sina Jiro at Hankawa, hinihintay si Mai. Ngunit sinadya ni Mai na hindi sumipot upang maiwan silang dalawa at makita kung may mabubuong koneksyon. Nagpadala siya ng mensahe kay Jiro na hindi siya makakarating at siya na ang bahala. Pagkabasa nito, halos mataranta si Jiro nang marealize na silang dalawa lang ang magkasama buong gabi. Dinala siya ni Hankawa sa isang shark convention. Halatang hindi iyon hilig ni Jiro, pero tuwang-tuwa si Hankawa. Pagkatapos, umupo sila para kumain. Samantala, lihim silang minamanmanan ni Mai. Ngunit agad niyang napansin na alam na ni Jiro ang plano niya. Naalala ni Mai na sinabi niyang purihin ang suot ng babae. Pero sa halip, awkward na sinabi ni Jiro na mukhang lumang alaala ang kwintas ni Hankawa. Natahimik ang dalawa. Sinubukan ni Jiro na magbukas ng usapan, ngunit bawat tangka ay lalong naging ailangan. Nakita ni Mai na sablay ang sitwasyon kaya napilitan siyang manghimasok. Ikinunat niya ang phone sa monitor at ginabayan si Jiro sa sasabihin. Pinayuhan niya itong magsimula sa simpleng tanong tungkol sa kabataan ni Hankawa. Napansin ito ng manager ng restaurant at pinatigil siya, ngunit pinatahimik niya ito at nagpatuloy. Sa mesa, napansin ni Hankawa na hindi halos kumakain si Jiro at tinanong ito. Ipinaliwanag ni Jiro na dahil sinanay siya mula bata bilang poison master, hindi siya makakain ng ligtas ng pagkain hindi niya inihanda. Mula noon, siya lang ang nagluluto at mag-isa ring kumakain. Sinabi ni Hankawa na naiintindihan niya iyon. Inamin niyang halos mag-isa rin siya noong bata, wala siyang pamilya at ni kaibigan sa orphanage na kinalakihan niya. Isang araw, may mayamang lalaking malapit nang mamatay ang nagpa siyang ampunin si Hankawa. Hindi dahil may malasakit siya, kundi dahil wala siyang tagapagmana at natakot. Dahil dito, namana ni Hankawa ang apelyidong Himkawa at malaking kayamanan. Ipinaliwanag niyang maaari sana siyang mabuhay nang hindi nagtatrabaho. Ngunit natuklasan niya sa mansyon ang koleksyon ng magagandang obra na ilegal palang nakuha. Kaya ibinalik niya ang lahat sa tunay na may-ari, na umubos sa kanyang yaman at iniwan siyang kapos. Dahil dito, napilitan siyang mag-part-time ng 5 araw kada linggo para mabuhay. Pagkarinig nito, naalala ni Jiro ang saya ng pasalamatan siya kanina. Napagtanto niyang matagal nang ginagawa ni Hankawa ang ganitong kabutihan. Kaya sinabi niyang hanga siya rito. Dahil dito, bahagyang naluha si Hankawa, unang beses siyang napuri ng ganoon. Naging mas seryoso ang pagitan nila, at sinenyasan ni Mai si Jiro na yayain na siya. Nag-ipon ng lakas si Jiro, ngunit imbes na ligawan, hiniling niyang maging kaibigan siya. Nagulat sina Hankawa at Mai. Napatawa si Hankawa at sinabing akala niya yayayain siya. Inamin ni Jiro na gusto niya sana, ngunit hindi pa nila lubos na kilala ang isa't isa. Sinabi niyang may madilim siyang bahagi na ayaw niyang itago habang buhay. Seryoso niyang sinabi kay Hankawa na nais niyang makilala siya ng totoo. Dagdag niya, kung matatanggap siya nito ng buo, sa kanya ito aayain ng maayos. Para sa kanya, ito ang unang hakbang sa hinahangad niyang kasal at kinabukasan. Pinanood ni Mai ang lahat at napamaang sa kinalabasan. Naunawaan ni Hankawa ang ibig sabihin ni Jiro at pumayag na magsimula sila bilang magkaibigan. Ngunit sinabi rin niyang hindi madali ang mapanalunan ng kanyang puso. Nagpalitan sila ng numero at inihatid siya ni Jiro sa kotse. Bago sumakay si Hankawa, sinabi niyang dahil hindi siya makakain ng lutong iba, sana sa susunod ay siya ang magluto para sa kanila. Habang nakatayo si Jiro, biglang sumulpot si Mai at sinabing may bago siyang misyon, maging bodyguard ng nag-iisang anak ng isang makapangyarihang CEO. Agad umatras si Jiro, iniisip na parang pagtataksil ito kay Hankawa. Nilinaw ni Mai na hindi iyon pagtataksil dahil magkaibigan pa lamang sila.
Dagdag pa niya, makakatulong ang pakikilala sa iba, lalo na sa iba't ibang babae, upang mas maunawaan niya ang relasyon. Nakita ni Jiro ang punto nito kaya pumayag siya.